Hello guys, good morning. Yan, nakit na natin yung naiiwang mga red lettuce, yan, red oak leaf. Yan. Yan. So nilagyan ko siya ng adapter kasi 3 inches nga yung butas nung yung mga yung mga ibabaw ng ng tuna box tsaka ng styro box. So sa liit ng net pot natin, lulusot talaga siya. So ginawa natin ng paraan para kumapit, para hindi lumusot ng tuloy-tuloy sa butas. So yan, ginawan ko lang ng adapter. So yan, so harvest na natin. So ang ganda talaga pag full sunlight yung yung mga lettuce natin. Mabigat din yan, mabigat din. Mamaya tayo magtimbangan. Mamaya natin timbangin, okay? Ito yung isa sa mga isang version, may cup kasi maliit nga at lulusot siya doon sa mismong butas. Ayan. So nilagyan natin ng adapter talaga yung ayan, kita niyo. So nilagyan talaga natin siya ng cup, sa pang-cup para maging holder niya sa butas. Ayan, alihin na rin natin ito. Sensya na sa ingay, nagre-repair ng bubungan yung kapitbahay. So ayan, so ito yung batch na sinubukan kong paarawan kasi magandang panahon kahit maulan-ulan ng konti. Yan. So yan, again inalisan ko na ng mahabang roots yan para lumusot agad. So ginamitan natin ng extra cup, yung isa styro cup na pinutulan kasi ito naman lulusot dun sa 3-inch na na butas. So nilagyan pa natin ng adapter para hindi siya lumusot doon sa malaking butas. Ito, yung size nito kasi 2.5 inches or 65 mm. Kaya sakto lang to. Ayan, sakto. Ito talaga lulusot gaya na nakita niyo doon. Ito naman, kailangan kong lagyan ng cup, extra cup para maging holder niya, adapter pa rin. So yun, so marami akong versions ng cup para lang magamit natin yung mga butas, okay, ma-utilize natin. So ayan, harvest ulit tayo. Ito yung nakatanim sa square na styro box. So malaki yung butas nun. Actually 2.5 inches lang din pala. So kasi yung itong mga red oak leaf natin nakatanim nga dito sa maliit na net pot, 2 inches. Kaya ginamitan natin ng adapters na styro cup, na pinutulang styro cup, or itong extra cup. Yan. So ito lang yung mga waste natin dyan, 2 piraso. Ito edible pa naman. Yung ibang old leaf dito pwede ko nang pamigay din sa sa aking alagang aso. So yeah. Finally, last one. Ito yung medyo nakompromiso. Ayan. Kaya anihin na natin sila. Nakahanda na rin naman na yung ibang lettuce natin na ipapalit sa hydroponic farm natin. Video ko lang to.
please like and follow the City Grower sa FB page ko. So ito na yung hydroponic cucumber natin. Amoy na amoy yung pipino sa ugat pa lang. Ayan. So ito, ililipat ko na rin to sa ating open space. Okay. Ayan. Gaya na nasabi ko, ayan, para hindi masyadong lubog yung cup natin. Nilagyan ko pa rin ng styro cup. Pinutol na styro cup. Ayan. May insulation ka na, may adapter ka pa. So yun. Para hindi masyadong lubog sa tubig yung pot. Tabi na muna natin to for cleaning and sterilizing. At itong mga to, ipunin uli natin, tatanggalan ng ugat. Tatambak lang natin sa isang plastic trash bag na mga coco peat, used coco peat. Yan. Na pwede nating gamitin uli sa, hindi sa lettuce, sa mga ibang tanim. Patuyuan lang natin ito kung sakaling magandang sikat ng araw. Yan. Siksik. Masyadong siksik sa ugat. So patuyuin lang natin ito kung gusto nyong gamitin ang coco peat. Pero sa akin, based on my experience, para maiwasan yung pathogens, yung mga bacteria na naiwan dito na namuo, kasi hindi naman lahat beneficial. So pwede ko siyang gamitin sa ibang tanim. Patuyuan lang hanggang sa kapag natuyo na rin itong corn na to, pwede siyang himay-himayin para mabilis na matuyo itong pinaputulan ng lettuce at yung mga ugat. Okay? Patuyuin sa ibilad sa sikat ng araw. Okay? Tapos gawin uli ang proseso, i-buffer, sterilize. Pero sa akin, okay na yung patuyuan ko lang at gamitin ko na itong grow medium, itong used coco peat sa mga ibang tanim gaya ng nakatanim sa lupa. Ayan, yung mga punong mangga, avocado. Kasi iniiwasan natin yung yung pathogen o yung mga bacteria na hindi natin alam kung ano meron sa nagamit na coco peat. Ayan. So tatanggalin natin. Patuyuin lang natin ng konti. Patuyuin lang bago natin siya ibabad ulit sa tubig kasi yan, for iwas contamination. Yung mga roots, kumare tanggalin talaga bago. Yan. Tapos patuyuan lang natin, wag natin agad ibabad sa tubig kung hindi naman huhugasan agad. Okay? Kung wala pa kayong time para maghugas ng mga cups or ng mga net pots. Last one. Ito yung mga isa sa mga post-harvest activities na ginagawa natin. So paghihiwalay ng grow medium, so meron akong plastic bag dito na sa tabi. Iniipon ko lahat yung mga used coco peat kasi kailangan kong magamit uli yan para sa ibang tanim. Hindi sa lettuce hindi sa hydroponics. Okay? Para maiwasan natin yung sakit sa tanim lalo na sa ugat. Gaya ng mga pagkabulok ng stems or ng stalks ng lettuce. Kapag uminit, kapag nasikatan ng araw, doon nabubuhay yung mga bacteria, yung mga pathogens. Okay? So ito na yung batch na papalit dun sa ating mga hydroponic lettuce. May ugat na, so ready na yung ilipat sa ating NFT and Kratky tuna box sa Kratky method.
sa ating mga grow box. Yan. Kampante naman ito, mga naka-direct sow na mga red oak leaf natin. Yan. Laki sa grow lights yan. Kaya pag sikat ng araw, asahan natin na titingkad lalo ang kanilang pagkapula. Yan. Ready na yan. May ugat na. So confident na ako na hindi na sila madedelay or hindi na sila may stress kapag inilagay na natin sa ating NFT system tsaka sa CRUD-Kit. Yan. So ito na yung next batch ng ating mga red lettuce, ang red oak leaf. Ayun. So I hope to see you all grow. Maraming salamat sa panonood. This is your Mabs Sasaka, your kaliwanag